What's up guys? So it's Sunday and susilipin na natin yung tinitrade natin currency sa Forex. So kung naka-follow kayo guys no sa channel ko, most of currency pair na tinitrade ko talaga is Euro USD. Okay, siya lang yung lagi ko tinitrade. For me, I don't need to trade a lot of currency. I can trade anything, crypto, stocks, Forex, kaya lang it's just the same. Okay, hindi mo kailangan i-trade lahat ng currency. Isang currency lang i-trade mo, okay na yun. Kasi makakahanap ka ng opportunity to trade sa kanya. And plus, monitor mo yung movement niya. So, you need to build the relationship sa isang currency para mas mabantayan mo yung ano ba yung nangyayari sa kanya last month, ano ba yung nangyayari sa kanya last week. At least, clear sa'yo yung bias mo. Clear sa'yo yung mga previous weeks move niya. And clear sa iyo kung ano yung possible na maging move niya by next week or next month. So, right now we have trade kay Ethereum and tinake advantage ko lang itong move ni Ethereum. Mostly talaga pagka Saturday and Sunday, sumisilip ako sa crypto. So, Ethereum yung tinitrade ko during Saturday and Sunday kapag may nakita akong opportunity sa kanya kasi Saturday and Sunday mabagal talaga yung market, even crypto. Kaya lang kapag nakakita ako ng opportunity sa kanya, so tinitake advantage ko siya. Just like, today, so meron akong opportunity na nakita sa kanya which is ito nga, nag-break siya dito sa high ng last week, candle, and naglaro siya dito. So, I take advantage of this move. Okay? Right after matapos itong 1 hour candle, nag-take ako ng trade and then bumulusok siya pataas, almost hitting my take profit kaya lang hindi niya tinuloy-tuloy yung pag-angat, nagkaroon siya ng drawdown. Dito sa mga key zone natin, minamarkahan ko siya. So, nung nag-touch siya dito, actually napaga ako. Right after this bullish candle, nag-take agad ako ng trade, another entry position. So, maliit lang naman entry natin guys, no? So, this is just a low risk trade. Tinitake advantage ko lang siya. At least, kahit paano, I stay on the game. Even Sunday or Saturday. Okay? Since wala namang ginagawa ngayong gabi. And nakita yung opportunity sa kanya. So, I take it. So, napakahalaga guys na matutunan nyo yung trading in the zone. And I'm sorry guys, no? Sa lahat ng mga nanonood, naka-follow sa YouTube channel. I know hindi ako ganun kagaling magturo. Pero sana, meron kayong napupulot na information or mga bagay na makakatulong sa pag-trade nyo. Okay? So, yeah. Itong trade natin pwede manalo, pwede matalo. Pero yung sisilipin natin ngayon guys, no? Yung tinitrade natin which is Euro USD. Silipin natin yung GU and siguro yung gold kasi most of you guys, I think, tinitrade nyo yung gold. So, tingnan natin kung anong meron. So, on Euro USD, so nakabantay ako sa kanya sa movement niya. So, there's a high probability guys na by Monday, magkaroon na to guys ng move packet. So, there's a high probability na umakyat to dito, pataas, no? Umasag dyan within this next week. So, Monday, titignan ko yung movement dyan. Hindi muna ako mag-take ng trade by Monday kasi nasa ng tradable zone tayo. Wala siya dito sa area na to at wala din dito sa key zone natin sa baba. If you look at the 4 hour, this is a major key zone kasi this is a daily zone na minarkahan ko. Okay? If you go up to daily, kung makita nyo guys, so, yan yung minarkahan ko sa kanya na key zone. This is a major key zone on the daily which is nilalaro lang niya, hindi niya binabasag. So, tingnan natin kung by Monday, kung ano magiging movement niya. It's either maglaro lang siya dito consolidating in this area or mag-break dito sa below or mag-break dito sa taas. Just in case mag-break dito sa taas, all in tayo on buy. Okay? All in. Mag-all in ako on buy. Okay? So, it's up to you. Just monitor your chart kung anong tingin nyo. Okay? Kung sasabay ba yun, hindi, it's all up to you. Pero, ang bias ko kay EURUSD as long as hindi niya binabasag tong below na to, bullish pa rin tayo. Okay? Let's look at GU. So, GU hindi ko siya tinrade last week. Euro USD lang talaga ako. So, titingnan natin siya on monthly. Tingnan natin sa monthly kung anong meron sa kanya. So, mamarka natin guys no yung highs and lows niya. Since nag-break siya sa, kung makikita natin guys no, nag-break siya sa low ng last month candle. Kaya lang medyo may pagka-fake out. Hindi pa niya totally binasag. But, we can see na there's a possible downward movement kay GU. Although, Euro USD and GU is almost correlated, no? Yung movement nila. Kung pataas ang Euro USD, pataas din ang GU. But we don't know the market. Okay? So, markan din natin yung last week low
niya, which is binasag na last week. And look at the daily. Anong meron sa daily? Pwede natin markahan yung isang key zone na to. Kaya lang kung makikita natin itong trend horizontal line na nilagay natin, which is the weekly and the monthly low. Nandito siya sa naglalaro. There's a probability na nag-consolidate siya sa area na to. So let's look at the 1 hour time frame. So right now we are here. This is an untradable zone unless silipin na natin 4 hour guys, no? Kung titingnan nyo to guys, so on a small retailer perspective, masasabi natin na magkakaroon na siya ng movement pa ba? Okay? Titingnan siya. Kasi as you can see, we have a bearish engulfing here. And yung moving average natin, tumugma sa kanya. But, like I said, we don't know the market. So, ang gagawin natin is markahan muna natin yung mga areas na to kung saan pwede niyang basagin just in case. Okay, markahan muna natin to. So, this is how I prepared my week. Okay, yung chart ko. At least nakikita nyo kung anong ginagawa ko sa chart, no, kapag nag-technical analysis ako. Okay, so we have our key zone now. Let's go back to 1 hour time frame. So as you can see, there's a 2 scenario na pwedeng mangyari. Okay, since ang USD nga is pataas tayo yung bias natin, kay GU, possible na mag-bullish pa rin to. There's a high probability. Kung sakaling babasagin niya to, pataas, okay, eto basagin niya to, dito, and mag-retrace area na to, okay, bullish tayo. Pero just in case na ito ang basagin niya below this area, okay, magkakaroon na tayo ng different bias dito. Maghihintay tayo ng retracement dito sa zone na to, and then reaction. Pag nakita tayo ng reaction, then sell tayo. Magiging sell bias tayo dito. Kasi ito yung last month low eh. Pag break niya yan, nag-retrace at naglaro dito, there's high probability na magkakaroon pa rin siya ng continuous movement pababa. Okay? So, I don't see any areas here na pwede siyang mag-bounce maliban dito sa area na to. This is the low. No? So, kapag binasag niya to, all the way, possible na magtuloy-tuloy ito pababa. Okay? Pwedeng there's some areas here, key zones, malalaman natin magkakaroon siya ng reaction sa area. But let's see next week kung anong mangyayari. Monday, wala muna tayong trade dito kay GU. So, mag-observe muna tayo kung anong magiging movement niya by Monday. So, tingnan natin anong magiging movement niya para magkaroon tayo ng solid na bias. It's either pababa next week or magkakaroon na tayo ng breakup structure and bullish momentum. Okay? So, silipin na naman natin guys yung gold, and pretty much sure na marami sa inyo nag-trade ng gold. Okay? So, let's look at the gold and let's go to monthly. Medyo magulo talaga ang gold. So, ako pag kaganto yung movement ng market, iniwasan ko yung mga gantong currency. So, let's look at the monthly, and there you go. As you can see guys, no? Ito yung tipo ng candlestick na iiwasan nyo munang i-trade kasi talagang maraming masusunugan dito. Possible na maraming nasunugan dito. Marami din nag-profit, yung mga nakahuli, yung mga galing mag-scalp sa lower time frame, and possible din na maraming nasunugan. Ito dapat yung tinitingnan natin movement ng candle. Yung mga ganyang mga solid na yan. Yan yung mga dapat tinitrade natin. Pero yung mga gantong movement, magulo yung gantong urit. But anyway, let's mark the high and the low last month candle. This is the high and this is the low. Let's look at the weekly. Okay, markahan din natin yung weekly highs and lows. This is the high of the week and this is the low of the week. And let's go back to 1 hour time frame, which we usually dito tayo nag-trade. So as you can see, talagang choppy yung market. Silipin natin sa 4 hour guys, no? So as you can see, talagang super consolidating yung market, and iiwasan nyo yung ganito. Para maiwasan nyo yung ganito guys, so sisilipin nyo sa higher time frame like monthly. Ano bang itsura ng candle last month? So malinaw mo makikita na talaga ito, di ba? Ano, ititrade mo ba yung gantong uri ng candle? Gantong candle, ititrade mo ba yan? So yan yung mga iiwasan natin. Okay? Kapag nag-breakout siya dyan, okay, we have a bias now. It's either below, it's either pababa, or it's either pataas.
that's the time pwede mo na siyang i-trade kasi magkakaroon na yun ng momentum. Pero right now, yung ganyang movement, be very careful guys, no? Kasi it's either wag mo na munang silipin tong ang market na to ni gold kasi matitempt ka at possible na mag-lose ka ng pera dito. Pero sa mga nakakapag-profit dito, congratulations. Kung magaling kayo mag-scalp, congratulations guys, no? So right now, ang nakikita ko sa kanya, it might have a movement pataas. Okay, itong move na to, pwede siyang umakyat dyan. Since itong zone na to, we have supply and demand. Kung alam niyo yung supply and demand zone, we have a zone here na minitigate na niya, binalikan niya. Okay, binalikan niya to, ayan, no? Retrace back here and nag-akangat. So there's a probability na umakyat ulit to. Meron pa isang maliit na demand zone dito. Ayan. Na pwede pa niyang babain bago magkaroon ng momentum pataas. So by Monday, silipin natin kung ano magiging movement nito. Pero ako, personally, iiwasan ko tong gold. Okay? So tingnan natin by Monday, possible na siyang magkaroon ng movement pataas. Retrace in this. Punta tayo sa 4 hour para mas makita nyo na mas maigi. Trading view kasi guys, ginagamit ko lang siya pag nagbabaktest ako. Pero pag technical analysis, MT5 na mismo ginagamit ko kasi kaya ko na may technical analysis MT5. So, yeah, kapag binasag niya to, magkakaroon tayo ng possible momentum pataas. Pero hindi ka pwede mag-all in dito ng extreme target kasi nga anytime pwede mag-reverse yung galaw ng market. So, pwedeng etong targetin mo o etong area, anywhere here, pwede mong targetin. Okay? Pero wag kang magta-target ng above here sa line na to, sa monthly line na to. Wag kang magta-target dyan. It's either halfway lang or hanggang dito, so it's totally up to you guys now. Pero ang advice ko, wag kang magta-target ng higher than in this area. Kasi we don't know the market. Pwede mag-reverse naman. So, magbabounce lang siya dyan sa mga area niyan. As you can see, dito sa weekly line natin, nagbabounce lang siya, nagbabounce ilang beses niyang nagbounce dito. 1, 2, break, balik, bounce, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, napakaraming bounce area na to. So, napaka-strong ng area nito kung gagawin natin itong support zone. So, yeah, kapag binasag niya to, weekly high, there's a high probability na umakyat siya dito. Okay? So, yeah. I guess that's it, guys. No? So, kung sisilipin naman natin yung trade natin kay Ethereum, nagkakaroon na siya ng in favor move para sa atin and we are now up $23 sa trade na to. So, kung just in case mag-profit tong trade natin, I will make around $55, $60 sa trade na to. So, 3 position ang ginawa ko sa kanya. Kung mag-lose naman tayo, we lose around 10, 7, 14, $24 kapag nag-lose tayo. Para pag nag-win tayo, we make around 55. So, this is a 2-hour trade. Okay? So, yeah, I guess that's it for this video, guys, no? And, yun lang. Ganun lang ako mag-technical analysis guys ng chart ko, no? So alam niyo naman, guys, kung naka-follow kayo sa channel ko, I don't trade ICT, SMC, or any other trading strategy. So, I develop my own strategy based on experience and years. Nag-trade ng pag-backtest, ng pag-try ng iba't ibang strategy, iba't ibang indicator hanggang nakuha ko kung saan ako komportable na strategy. And then, nung natuklasan ko at na-develop ko yung gantong strategy sa sarili ko, naging consistent ako sa kanya. And then, dun unti-unti nagkaroon ng growth yung portfolio ko. Okay? So, different traders, different strategy, may kanya-kanya tayong strategy. Okay? Although kung nagsisimula ka pa lang, pwede mong gayahin ng strategy ng iba, pero at the end of the line, pagdating ng panahon, kailangan magkaroon ka na sarili mo na komportable ka. Okay? Kung profitable ka sa moving average, then go for it. Kung profitable ka sa indicator na ginagamit mo, then go for it. Or SMC or ICT, so wala akong problema sa kanila. Okay? Kasi based on my experience, napakarami nating trader sa buong mundo, pero mapapansin mo, meron tayong kanya-kanya at iba't ibang types of strategy. That's the uniqueness sa pag-trade natin sa Forex market. Okay? So, yeah. I guess that's it for this video and thank you so much for watching, guys. No? And good luck sa lahat ng mga traders. God bless sa inyo lahat, guys. No? So, yeah. See you again in my next video.